Martial Peak Kabanata 5339. Ito ay medyo mapanganib. Hindi mapanganib para sa Dawn ng Light na malantad dahil ang Dawn ay sapat na malakas upang maalis ang lahat sa barko ng Black Ink Clan. Gayunpaman, kapag sila ay nalantad, ang mga bagay ay magiging komplikado para sa iba pang tatlong squad, lalo na ang Snow Wolf Squad na nasa likod ng mga linya ng kaaway. Ang Snow Wolves ay nasa isang napakadelikadong posisyon, at kapag ang Black Ink Clan ay nagsimulang mag-imbestiga ng mas maingat, wala na silang lugar na mapagtataguan. Buti na lang, false alarm lang. Ngunit ang nakapagtataka kay Yang Kai ay kung bakit mayroon pa ring mga Black Ink Clansmen na gumagala sa labas. Saan sila nanggaling at ano ang kanilang ginagawa? Sa isang flash ng pag-iisip, ang kanyang kaliwang mata ay naging isang gintong patayong mata. Salamat sa Demon Eye of Annihilation, ang paningin ni Yang Kai ay tumagos sa mga layer ng Black Ink Strength at sumunod sa barko. Hindi lang siya ang nagmamasid, si Bai Yi ay nag-e-espia din sa kaaway, halatang may mga pag-aalala na katulad niya. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng dalawa, ang barko ay dumiretso sa pinakamalapit na low-rank Black Ink Nest. Nang nasa kalagitnaan na sila, nakasalubong nila ang isang team ng Black Ink Clansmen na dumating upang imbestigahan ang sitwasyon, pagkatapos ay sumama sila at nagpatuloy patungo sa Black Ink Nest. Hindi nagtagal, dumating ang barko bago ang Black Ink Nest. Isang matangkad na feudal lord ang lumabas mula sa Black Ink Nest at nakipag-chat sa isa pang Black Ink Clansman na bumaba mula sa barko. Matapos makatanggap ng space ring mula sa kabilang partido, tumango ang feudal lord bago bumalik sa Black Ink Nest. Hindi nagtagal huminto ang malaking barko. Matapos ibigay ang isang space ring, tumalikod ito at muling nilagpasan ang Dawn ng Light bago nawala sa kawalan. Sakay ng Dawn ng Light, malinaw na nakita ni Yang Kai at Bai Yi ang lahat at nagkatinginan sila, nagpapalitan ng tingin. Binanggit ni Bai Yi ang kanyang hula sa mahinang boses, mga mapagkukunan. Tumango si Yang Kai bilang pagsang-ayon, dapat. Si Shen Ao at ang iba pa, ay nataranta. Ang isang nalilitong Ning Chiji ay agad na nagtanong, ano ang ginagawa ninyong dalawa? Anong meron sa barko ng Black Ink Clan na yan? At bakit ang bilis lumabas? Walang ibang tao sa Dawn ang nakagawa ng makapangyarihang eye secret technique, kaya hindi nila makita kung ano ang nangyari sa ilalim ng shroud ng Black Ink Strength. Sinulyapan ni Bai Yi si Yang Kai. At nang makitang wala itong intensyon na magpaliwanag, sumagot ito, ang Black Ink Clansmen sa barkong iyon ay may pananagutan sa pag-ani at paghahatid ng mga mapagkukunan. Naturally, nagpatuloy sila sa pagmimina. Agad na napagtanto ni Shen Ao, ang Black Ink Clan ay maaaring gumamit ng hindi maisip na dami ng mga mapagkukunan upang mag-set up ng napakalaking defensive line. Hindi lamang ang mga low-rank Black Ink Nest na ito sa periphery ay gumagamit ng napakalaking mapagkukunan. Ngunit kahit na ang mid-rank at high-rank Black Ink Nest sa Royal City ay dapat na kumukonsumo ng mga mapagkukunan. Kahit na ang Black Ink Clan ay nakaipon ng mga bundok ng mga mapagkukunan sa paglipas ng mga taon, maaaring nahihirapan silang mabuhay ngayon. Dapat ay ipinapadala nila ang mga barkong ito sa minahan ng higit pa. Tumango si Bai Yi bilang pagsang-ayon. Ang Black Ink Clan ay dapat na nagpapadala ng mga miyembro upang minahan ang mga mapagkukunan tulad ng mga nasa barkong iyon, at wala ni isa sa kanila ang napakalakas. Ang Black Ink Clansmen sa barkong iyon ay karaniwang lahat ay low-rank Black Ink Clansmen, na may ilang high-rank Black Ink Clansmen na nangangasiwa sa kanila. Ang mga feudal lords ay lahat ay nakatalaga malapit sa Royal City o sa linya ng depensa. Kaya ang isang mapanganib na gawain tulad ng mga mapagkukunan ng pagmimina ay may iwan lamang sa high-rank at low-rank Black Ink Clansmen. Kung talagang umatake ang matandang ninuno, sila ang unang mamamatay. Bakit hindi natin sila nakita kanina? Napakunot noo si Ning Chiji sa pagkalito. Iniisip ni Yang Kai. Ang mga mapagkukunan ng pagmimina ng Black Ink Clansmen ay kailangang magmadali at umalis, at naglalakbay kami sa paligid, kaya hindi katakataka na hindi namin nakita ang mga ito. Kung nanatili sila sa isang lugar upang subaybayan ang isang partikular na Black Ink Nest.
Makikita sana nila ang maraming barko ng Black Ink Clan na bumabalik mula sa mga mapagkukunan ng pagmimina. Ngunit ang Dawn ng Light ay lumilipad sa paghahanap ng mga depekto sa defensive line ng Black Ink Clan, kaya hindi isang sorpresa na sila ay hindi nakuha tulad ng isang mabilis na palitan. Sa isang kisap mata, isang buwan na ang lumipas. Mga ad ng Pub Future. Ang Black Ink Clan ay hindi nagpatrolya sa labas ng defensive line, kaya ang squads ay hindi nakatagpo ng anumang panganib. Sa kabilang banda, 2 beses nilang nakita ang mga barko ng Black Ink Clan na bumalik mula sa mga mapagkukunan ng pagmimina. Pagkalipas lang ng isang buwan, nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai, na nakatayo sa deck habang nagmamasid sa defensive line. Sa sumunod na sandali, naging kulay ginto ang kanyang kaliwang pupil habang itinoon niya ang kanyang atensyon sa loob ng perimeter ng Black Ink Clan. Matapos ang ilang sandali na tahimik na pagmamasid, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Sa wakas ay nakahanap na siya ng puwang na maaari niyang pagsamantalahan. Marahil ito ay dahil ang defensive line sa labas ng Royal City ay masyadong malaki. O marahil ito ay dahil walang sapat na Black Ink Nests, ngunit ang bilang ng Black Ink Nests ay kapansin-pansing mas hiwa-hiwalay sa defensive line kung saan kasalukuyang naruroon si Dawn ng Light. Sa lugar na ito, hanggat kahit papaano ay may baba niya ang 3 katabing Black Ink Nests, magiging sapat ang lapad ng agwat para dumaan ang Great Evolution Pass nang hindi napapansin. Siyempre, ang Great Evolution Pass ay kailangang makipag-ugnayan sa kanila, kung hindi. Tiyak na mapapansin ng kalapit na Black Ink Nests ang napakalaking bagay na dumadaan, pagkatapos ng lahat, ang mga feudal na Panginoon ay hindi bulag. Pagkatapos mag-isip tungkol dito saglit, naglabas si Yang Kai ng Jade Slip at nag-record ng mensahe dito gamit ang kanyang Divine Sense bago ibigay kay Shen Ao. Ibalik ito sa Great Evolution Pass at tanungin sila tungkol sa kanilang status. Ang posisyon na kanyang tinitingnan ay iba sa rutang binalak para sa sorpresang pag-atake ng Great Evolution Pass. Bahagyang nasa kaliwa ito, kaya kung gusto ng Great Evolution Pass na umatake mula sa posisyong ito, kailangan nilang lumipat ng direksyon. Walang ideya si Yang Kai kung ang Great Evolution Pass ay makakapagpalit ng kurso o hindi, kaya nagpadala muna siya ng mensahe para magtanong. Aaksyon lamang siya kung magagawa nila, kung hindi, walang saysay na alisin ang 3 Black Ink Nest na ito kung hindi makakarating dito ang Great Evolution Pass. Ang buong plano ay nakasalalay sa kooperasyon at koordinasyon ng Great Evolution Pass. Mabilis na ipinadala ni Shen Ao ang Jade Slip pabalik sa Great Evolution Pass sa pamamagitan ng isang space beacon. Kinailangang maghintay ng kaunti si Yang Kai para matanggap ang tugon, isang buong 3 oras, sa katunayan. Malinaw, ang panig ng Great Evolution Pass ay nangangailangan ng ilang oras upang kalkulahin ang lahat. Ang mga bakas ng Divine Sense ni Xiang Shan ay maaaring maramdaman sa Jade Slip na ipinadala ng Great Evolution Pass. Na may nakasulat na mensahe, maaaring magbago ng kurso ang Great Evolution Pass, ngunit tatagal pa ito ng ilang araw. Mag-ingat ka. Hindi isang madaling gawain na baguhin ang takbo ng isang napakalaking mobile palace artifact tulad ng Great Evolution Pass. Ibang-iba ito sa mga warship, na maaaring mabilis na magbago ng direksyon sa koordinasyon ng ilang mid-rank Open Heaven Realm Masters. Ang pagbabago sa kurso ng Great Evolution Pass ay nangangailangan ng pinagsamang pagsisikap ng Old Ancestor at ng maraming 8th Order Open Heaven Realm Masters. Higit pa rito, kahit na ang paggawa ng isang maliit na detour ay nangangailangan ng napakalaking espasyo upang kumilos bilang isang buffer. Sa kabutihang palad, isang buwan pa ang layo ng Great Evolution Pass mula sa posisyon ni Yang Kai sa kasalukuyang bilis nito. Kung ito ay mas malapit, ang Great Evolution Pass ay maaaring hindi makapagtulungan. Ang paninindigan ni Xiang Shan ay nangangahulugan na ang kanyang plano ay magagawa. Ang problema ngayon ay kung paano lalapitan ang Black Ink Nest at mabilis na alisin ang Black Ink Clansmen na nagbabantay dito nang hindi inaalerto ang kaaway. Ang mga Black Ink Nest na ito ay binabantayan lamang ng mga feudal lords, kaya hindi isang isyo ang pagsira sa kanila.
Ang mahirap na bahagi ay kung paano pigilan ang Black Ink Clan na nagbabantay sa pagpasa ng balita. Masyadong maginhawa ang komunikasyon sa pagitan ng Black Ink Nest, at hindi maiiwasang malantad si Don kapag kumilos sila. Kung nabigo silang agad na patayin ang mga feudal na Panginoon at kunin ang kontrol sa Black Ink Nests, agad na kumalat ang balita ng pag-atake. Gaano man kaginhawa ang Dao of Space, hindi ito gaanong nagamit sa sitwasyong ito. Matapos pag-isipang mabuti ang isyu, naramdaman ni Yang Kai na magagamit lang niya ang mga mining team ng Black Ink Clan. N0V3LB1N ang unang plataporma na naglalahad ng kabanatang ito. Nakita niya ang mga pangkat na ito na direktang lumapit sa Black Ink Nests. At sa kanyang kasalukuyang lakas, hanggat malapit siya at natagpuan ang kanyang target, maaari niyang agad na patayin ang feudal lord na namamahala. Kakailanganin niyang makipagsapalaran, ngunit nasa loob pa rin sila ng mga katanggap-tanggap na limitasyon. Sa ilalim ng utos na ito, dahan-daang huminto si Don ng Light at tahimik na naghintay. Mga ad ng pub future. Hindi sigurado si Yang Kai kung kailan babalik ang mga mining team ng Black Ink Clan, ngunit dahil napakarami sa kanila, tiyak na lalabas ang isa sa lalong madaling panahon. Pagkaraan ng humigit kumulang 10 araw, biglang iminulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata at tumitig sa kawalan. Isang barko ng Black Ink Clan ang mabilis na paparating mula sa direksyong iyon. At sa paghusga sa mga nakaraang halimbawa, papasok ito sa defensive line at ililipat ang mga mapagkukunan sa Black Ink Nest. Matapos pagmasdan ang ruta ng barkong ito, ang divine sense ni Yang Kai ay umaalon habang nag-isyo siya ng utos. Sa susunod na sandali, ang Dawn ng Light, na nanatiling hindi gumagalaw sa loob ng higit sa 10 araw, ay nagsimulang mag-drift muli tulad ng isang rogue asteroid. Sa isang iglap, nakaharang ito sa daan ng barko ng Black Ink Clan. Isang high-rank Black Ink Clansman ang nakatayo sa deck, maingat na iniskan ang paligid. Kitang-kita sa mukha niya ang takot. Hindi ito nakakagulat dahil ang Human Old Ancestor ay madalas na umaatake sa Royal City kamakailan. Bagamat medyo malayo sila sa Royal City, walang nakakaalam kung saang direksyon lalabas ang matandang ninuno. Kung siya ay lumitaw sa malapit na lugar, hindi sila makakatanggap ng kahit isang casual na pag-atake mula sa kanya. Dahil dito, lagi siyang nanggigigil sa tuwing babalik siya mula sa labas. Ang dahilan kung bakit nagmamadaling dumating at umalis ang mga Black Ink Clan mining team ay una dahil pinagkatiwalaan sila ng isang napakahalagang misyon. At pangalawa at higit sa lahat, natatakot silang tumakbo sa Old Ancestor. Sa kabaligtaran, ang mga mapagkukunan ng pagmimina sa labas ay medyo ligtas. At least, dahil malayo sila sa Royal City at walang palatandaan ng pag-atake ng Human Army, walang banta sa kanila. Pagkatapos mag-obserbo ng ilang sandali, nakahinga ng maluwag ang high-rank Black Ink Clansman. Walang mga palatandaan ng pagsabog na nagmumula sa Royal City, kaya malamang nawala rito ang lumang ninuno. Kakaiba, ang matandang ninuno na iyon ay tila medyo huminahon at hindi nagpakita sa kanyang mukha ng ilang sandali. Ilang taon lang ang nakalipas, dadating siya tuwing 2 o 3 buwan. May bulong-bulungan na ang maharlikang Panginoon ay nagalit dito, at marami sa kanyang malalapit na katulong ang nasawi dahil sa kanyang pagngangalit. Lihim siyang nagalak na wala siyang tungkulin sa Royal City, kung hindi, kailangan niyang mamuhay ng patuloy na takot. Isang asteroid ang nagkataong hamarang sa kanilang daan, ngunit walang pakialam ang high-rank Black Ink Clansman. Sa malawak na kawalan, ang mga asteroid na tulad nito ay mga fragment ng mga basag na universe world at matatagpuan sa lahat ng dako, ito ay isang normal na tanawin. Magkagayunman, ang mga barko ng Black Ink Clan ay hindi masyadong matibay dahil ang pagkakayari ng Black Ink Clan ay hindi masyadong mahusay. Ang mga barko sa karamihan ay maaaring gamitin bilang malalaking lumilipad na artifact, malayo sa human warships na napakatibay. Kahit na ang isang asteroid na tulad ng isa sa kanilang mga paraan ay maaaring makapinsala sa barko kung sila lamang rammed sa ito. Habang ang high-rank Black Ink Clansman ay bahagyang naiinggit sa kakayahan ng human race na pinuhin ang mga warship, bigla niyang napansin ang isang bagay na mali.
Pagtingin sa asteroid, nagulat siya nang makitang patuloy itong nagbabago ng direksyon. Ano ang nangyayari? Bago pa malaman ng high-rank Black Ink Clansman na ito kung ano ang mali, isang malamig at malungkot na mukha ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Hindi na niya namalayan kung kailan dumating na ang kabilang partido. Mukha ng tao. Atake ng kaaway. Medyo mabilis ang reaksyon ng high-rank Black Ink Clansman. Napagtanto niya kung ano ang nangyayari sa isang kisap mata, at likas na itinaas ang kanyang kamao habang siya ay malapit ng sumigaw. Ngunit agad na nagyelo ang paligid. Ang kanyang kamay, na halos hindi kumikibot, ay nagyelo sa kinauupuan. Hindi lamang iyon, isang napakalaking presyon ang dumating sa kanya, kung saan hindi siya makapag-ipon ng lakas na magbitaw ng isang salita. Kaagad, isang malaking kamay ang tumakip sa kanyang mukha habang ang lahat ay nagdilim sa kanyang paningin at siya ay nawalan ng malay. Nag-vibrate ang espasyo sa paligid ng barko. At sa oras na dumating si Shen Ao at ang iba pa, lahat ng Black Ink Clansmen na sakay ng barko ay winakasan na. Mayroong 3 high rank at 1 dosenang o higit pang low rank Black Ink Clansmen sa barko. Na ang pinakamalakas sa 3 high-rank clansmen ay katumbas lamang ng 5th Order Open Heaven Realm Master. Ang pag-aalaga sa gayong puwersa ay kasing dali ng paghinga para kay Yang Kai. Mabilis na sumakay sa barko si Don, tahimik at palihim. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at inimbak ang Dawn ng Light sa kanyang maliit na universo bago nagutos, lahat sa ibaba ng high-rank Open Heaven Realm, pumasok sa aking maliit na universo. Pagkasabi nito, binuksan niya ang isang portal sa kanyang maliit na universo. Ngayong nakuha na nila ang barko ng Black Ink Clan na nagdadala ng mga mapagkukunan, pupunta sila sa defensive line ng kalaban upang makalusot sa Black Ink Nest. Maraming miyembro si Don, 50 ang kabuuan, kaya kung lahat sila ay sumakay sa barko, madali silang mahuhuli kahit anong pilit nilang itago ang kanilang mga aura. Ang pagkakaroon lamang ng 7th Order Masters sa labas ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Kung sila ay magkaproblema, ang 7th Order Masters ay mabilis na makakatakas. Ang lahat ay sumunod at pumasok sa portal, sumunod sa pangunguna ni Miao Feiping. Di nagtagal, tanging ang 7 grupo ni Yang Kai ang natira sa barko. Mabilis na naunawaan ni Yang Kai ang istruktura ng lumilipad na artifact ng Black Ink Clan pagkatapos ng mabilis na pag-scan nito gamit ang kanyang Divine Sense. Ang mga artifact ng Black Ink Clan ay pinino ng mga Black Ink Disciples, kaya walang espesyal dito. Inumin mo ang tableta. Nag-order muli si Yang Kai bago ang lahat ay mabilis na kumuha ng Purifying Black Ink Pill at nilamon ito. Sa pag-clone ng World Tree sa kanyang maliit na universo, hindi natakot si Yang Kai sa katiwalian ng Black Ink Strength, ngunit hindi ganoon din para kay Shen Ao at sa iba pa. Bagamat kayang labanan ng 7th Order Open Heaven Realm Master ang katiwalian ng Black Ink Strength sa maikling panahon sa pamamagitan ng pagtatakip sa kanilang sarili ng sarili nilang lakas. Hindi nila mapanatili ang ganoong estado sa loob ng mahabang panahon. Bukod pa rito, ang paglaban sa katiwalian ng Black Ink Strength ay lubos na makakaubos ng World Force ng isang tao at lilikha din ng isang malinaw na pagbabago-bago ng enerhiya na agad na maglalantad sa kanila. Ang Purifying Black Ink Pill ay ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang katiwalian ng Black Ink Strength. Tumingin si Yang Kai kay Ren Bingbay at sinabing, "Kuya Ren, pinalipad mo ang barko." Sumang-ayon si Ren Bingbay sabay tango, "N." Pagkasabi nito, tumalikod siya at umalis, patungo sa cabin. Saglit na nag-isip si Yang Kai bago siya lumipad palabas ng barko, nagbutas sa busog at pinunit ang ilang tabla bago bumalik. Ang lahat ng Black Ink Clansmen sa barko ay pinatay na, kaya wala silang anumang paraan upang magkaila ang kanilang sarili. Ang tanging inaasahan niya ay ang gutay-gutay na estado ng barko ay maakit ang atensyon ng Black Ink Clan at gawing mas madali para sa kanila na kumilos. Sa kabilang panig, na-activate na ni Ren Bingbay ang spirit arrays ng barko. Huminto ang barko habang lumilipad ito patungo sa defense line na nababalutan ng Black Ink Strength at bumulusok dito. Mataimtim na sinabi ni Yang Kai, "Lahat, itago ang iyong mga aura sa abot ng iyong makakaya."
Sa lalong madaling panahon, isang Black Ink Clan patrol ang darating upang mag-imbestiga. Sa oras na iyon, pipigilan ko sila at mabilis mo silang papatayin. Ayon sa kanyang mga naunang obserbasyon. Sa tuwing may banyagang katawan na papasok sa linya ng depensa, ang pangkat ng Black Ink Clan mula sa pinakamalapit na Black Ink Nest ay ipapakalat upang mag-imbestiga. Siyempre, hindi ito ganap, at may mga pagbubukod kung minsan, ngunit totoo ito sa karamihan ng mga kaso. Habang ang lahat ay nagtatago ng kanilang mga aura, ginawa ni Yang Kai ang eksaktong kabaligtaran. Hindi lang niya na-converge ang kanyang aura, ngunit nagsimula siyang mag-leak ng malaking halaga ng Black Ink Strength. Hindi niya magagawa ito kung noon pa man. Bagamat ang kanyang maliit na universo ay nagsil ng napakaraming Black Ink Strength, hindi ito ganoon kayaman. Ngunit ngayon, mayroong low-rank Black Ink Nest sa kanyang maliit na universo, na patuloy na gumagawa ng Black Ink Strength at incubating ang Black Ink Serfs para sa mga disipulo ng Void Dao Temple upang labanan. Mga ad ng Pub Future. Madali na ngayon para sa kanya na maglabas ng napakayamang Black Ink Strength, ang kailangan lang niyang gawin ay hilahin ang ilan mula sa Black Ink Nest at bitawan ito. Sa isang kisap mata, ang buong deck ng barko ay natatakpan ng makapal na layer ng Black Ink Strength, na ikinukubli ang mga figure ng lahat. Mabilis na lumipad pasulong ang barko, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, biglang nagpadala ng transmission si Bai Yi, papalapit na ang isang Black Ink Clan squad. Malinaw, naramdaman ng Black Ink Nest na may pumasok sa perimeter at nagpadala ng patrol upang mag-imbestiga. Mabilis na naglapitan ang magkabilang panig. Mabilis na naghanda sa pag-atake ang 7th Order Masters ni Don. Makalipas ang ilang sandali, ang investigating squad ng Black Ink Clansmen ay itinuon ang kanilang mga mata sa barko. Sa isang sulyap, masasabi nilang ang barko ay patungo sa Black Ink Nest at ang Black Ink Strength ay umaagos mula sa deck. Ang nangungunang high-rank clansman ay lubhang nalito. Wala siyang ideya kung ano ang mali sa mga kapwa niya angkan at kung bakit sila nagbibigay ng napakaraming Black Ink Strength. Kung titignan ang nasirang busog, parang inatake ito ng kung sino. Naisip niya na nakatagpo sila ng mga tao sa labas, kung hindi niya maipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon. Habang tulala pa rin sila, biglang bumilis ang barko at sa isang kisap mata nakarating sa harapan nila. Natigilan ang patrol ng Black Ink Clan, at bago pa sila makapag-react, tumigas ang nakapalibot na espasyo nang lumabas ang napakalaking suction force mula sa barko. Ang koponan ng Black Ink Clan ay hindi na kontrol ang kanilang sarili at lahat sila ay hinayla patungo sa barko sa isang iglap. Ang sumunod na sumalubong sa kanila ay ang mga pag-atake ng Dawn 7th Order Masters. Bagamat mayroong mahigit isang dosenang Black Ink Clansmen sa patrol team na ito. Dahil walang feudal lord ang nangunguna sa kanila, hindi nila nagawang lumaban sa 7th Order Masters of Dawn at agad silang napatay. Nang hindi gumagawa ng anumang tunog o naglalabas ng anumang aura, ang barko ay patuloy na lumilipad pasulong, na parang ang Black Ink Clansmen ay hindi kailanman lumitaw. Ang pagkawala ng higit sa isang dosenang aura ng buhay ay dapat na napansin kung mayroong anumang Black Ink Clansmen sa malapit. Ngunit dahil ang mga Black Ink Nests ay medyo malayo pa at ang Dawn ay natapos ang lahat ng mabilis at nang hindi naglalabas ng masyadong maraming enerhiya. Nagawa nilang ibagsak ang nagpapatrolya ng kaaway ng walang paunawa. Sa anumang kaso, ito lamang ang unang hakbang. Ang susunod na pagsubok ay upang makuha ang Black Ink Nest. Kung nagtagumpay silang alisin ang Black Ink Nest, matagumpay na nabuksan ni Don ang isang puwang sa perimeter ng depensa ng Black Ink Clan, ngunit kung nabigo sila, kung malantad sila, ang magagawa lang nila ay gumawa ng malaking kaguluhan para maakit ang atensyon ng Black Ink Clan at gamitin ang pagkakataong ito para bigyan ng babala ang Old Turtle Squad, Profound Wind Squad, at ang Snow Wolf Squad na nasa likod ng Black Ink. Mga linya ng clan para umatras. Pagkalipas ng ilang sandali, bahagyang nakikita na ang Black Ink Nest. Ang Black Ink Clan ay may karamihan sa kanilang mga tropa na nagtatanggol sa Royal City. At ang defensive line na kanilang itinakda ay napakalaki na halos lahat ng low-rank Black Ink Nests ay nagamit na. Dahil dito,
Ang bawat low-grade Black Ink Nest ay hindi dapat magkaroon ng masyadong maraming feudal lords na nagbabantay dito. Itinuring ni Yang Kai na dapat mayroong 2 o 3 sa pinakamarami. Ang Don ay may higit sa sapat na lakas upang ibagsak ang gayong puwersa nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Nagpadala si Yang Kai ng transmission sa lahat, "Mamaya, papasok ako kaagad sa Black Ink Nest, habang nakikitungo kayong lahat sa Black Ink Clansmen sa labas. Gagamitin ko rin ang space techniques para tulungan ka." Upang maputol ang komunikasyon ng Black Ink Clan sa labas ng mundo, kinailangan ni Yang Kai na pumasok sa Black Ink Nest at agad na kunin ang kontrol dito. Siya lang ang makakagawa nito. Tumanggo si Shen Ao, "Huwag kang mag-alala, walang iistorbo." Tumanggo si Yang Kai bago tumingin sa unahan. May Black Ink Nest sa unahan, at maraming Black Ink Clansmen ang nagtipon sa labas. Ang isa sa kanila ay nagkataong isang feudal na Panginoon. Napatingin din ang ibang Black Ink Clansmen, habang kumunat ang noo ng feudal lord sa hinala. Hindi ito nakakagulat kahit na ang barko na bumalik sa mga mapagkukunan ng transportasyon ay tila kakaiba. Nasira ang katawan nito at ang kubyerta nito ay natatakpan ng makapal na layer ng lakas ng Black Ink, kaya mahirap makita ng malinaw ang loob. Ang pinakamahalaga, ang pangkat ng Black Ink Clan na nagpunta upang mag-imbestiga ay hindi pa bumabalik. Mga ad ng pub future. Hindi sumagi sa isip niya na ang isang tao ay maglalakas loob na pumasok sa lugar na ito, ngunit katutubo niyang naramdaman na may mali sa sitwasyong ito. Hindi na hinintay na makalapit ang barko, sumigaw ang feudal na Panginoon, "Tumigil ka. Aling team ang kasama mo?" Sa kasalukuyan, ang mga mapagkukunang kailangan ng Black Ink Nests ay lahat ay ibinigay ng mga subordinate ng Black Ink Nests, feudal lords. Ang Royal City ay walang pananagutan para sa kanila. Hindi lamang iyon, ngunit kailangan din sila ng Royal City upang magbigay ng mga mapagkukunan. Pagkatapos ng lahat, sa tuwing umaatake ang human race old ancestor, ang Royal Lord ay kailangang gumamit ng malaking halaga ng kapangyarihan ng Black Ink Nest para labanan siya, kaya napakalaki ng konsumo. Sa pangkalahatan, ang bawat feudal na Panginoon ay nagpadala ng higit sa isang koponan upang kunin ang mga mapagkukunan, mula 2 hanggang 5 sa kabuuan. Dahil dito, walang ideya ang feudal lord kung aling mining team ang nagbalik, ngunit makumpirma niya na dapat silang maging subordinate, dahil ang kanyang simbolo ay nasa barko. Si Yang Kai, na nasa barko, ay tumugon sa gulat, "Sir Feudal Lord, nakatagpo kami ng human race master sa labas at mas marami kami, ang iba pa sa aking koponan ay namatay sa labanan." Naturally, ito ay katarantaduhan lamang upang maakit ang atensyon ng kabilang partido. Gaya ng inaasahan, nagbago ang ekspresyon ng feudal lord matapos itong marinig at natatakot siyang nagtanong, "Nakakilala ka ng tao?" Natarante rin ang mga Black Ink Clansmen sa paligid niya. Dapat itong malaman na ang Great Evolution East-West Army ay inatake ng paulit-ulit ang Royal City, na nagdulot ng trauma sa Black Ink Clan. Sa tuwing umaatake ang mga tao, ang Black Ink Clan ay dumaranas ng napakalaking casualty. Mula noong sinaunang panahon, wala pang teatro tulad ng Great Evolution Theater, kung saan ang Black Ink Clan ay lubos na pinigilan at natakot. Mababa ang tingin nila sa humans noon dahil ang Great Evolution Pass ang tanging Great Pass na nasakop ng Black Ink Clan. Naniniwala sila na ang Black Ink Clan Army ng Great Evolution Theater ay ang pinakamakapangyarihang Black Ink Clan Army. Nagbago ang lahat ilang daang taon na ang nakalilipas. At mula nang matapos ang digmaang iyon, ang Black Ink Clan ay namuhunan ng lahat sa pagbuo ng isang defense line ng Black Ink Strength para pigilan ang Human Race Army na muling umatake. Ngunit ngayon kahit na ang mining team ay napakalapit, sa perimeter ay nakatagpo ng mga tao. Ang mga tao ba ay maglulunsad ng isa pang pag-atake? Makalaban kaya ng Royal Lord sa pagkakataong ito? Ang Great Evolution Theater ba ang unang masasakop ng humans? Sa ilang sandali, maraming nakakagambalang mga kaisipan ang sumagi sa isip ng feudal na Panginoon. Ang unang instance ng pagiging available ng kabanatang ito ay nangyari sa Ip 1 cm 0 V3L. Samantala,
Mabilis na papalapit ang barko. Atake! Sigaw ni Yang Kai habang hinihimok niya ang kanyang space principles, na bumabalot sa buong rehiyon sa unahan niya. Kasabay nito, ang kanyang figure ay dumaan sa Black Ink Clansmen sa labas at dumiretso sa Black Ink Nest. Gusto niyang hanapin ang feudal lord na namamahala sa Black Ink Nest na ito at ibaba muna siya. Sa ilalim ng pagkakakulong ng nakapalibot na espasyo, lahat ng Black Ink Clansmen ay agad na nanigas, habang ang mas mahinang Black Ink Clansmen ay ganap na hindi kumikilos. Sa sandaling iyon, isang arrow ang tahimik na lumipad palabas mula sa barko, halos nakikisabay kay Yang Kai. Ang palaso ay diretsyong lumipad patungo sa dibdib ng feudal na puong may kapal, at kung naging maayos ang lahat, ito ay tumagos sa kanyang katawan at umani ng kanyang buhay. Ngunit sa huli, ang kabilang partido ay feudal pa rin. Sa sandaling ito ng buhay at kamatayan. Kahit papaano ay nagawa niyang igalaw ng kaunti ang kanyang katawan sa gilid, kaya habang tumatagos pa rin ang palaso sa kanya, hindi nito nakuha ang kanyang mga vitals. Damn it! Nagigig ang ngipin ni Bai Yi. Ang kanyang mga kasanayan sa pag-archery ay umabot na sa kaharian ng pagiging perpekto. Kaya isang piraso ng cake para sa kanya ang pumatay ng isang feudal na Panginoon gamit ang isang arrow sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Sinamahan niya si Yang Kai kahit saan sa paglipas ng mga taon, at hindi mabilang na mga feudal lord ang nawalan ng buhay sa kanyang mga arrow. Ngunit hindi siya maaaring gumamit ng anumang makapangyarihang secret technique sa lugar na ito, kaya ang arrow na natanggal niya ay nakapagpakita lamang ng 70% ng kanyang kapangyarihan. Naisip niya na sapat na ang pagpatay sa kanyang kalaban, ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, minamaliit niya ang kanyang kaaway at nagkamali. Nang makitang sisiga na ang feudal lord, isang malamig na kislap ang dumaan sa mga mata ni Bai Yi habang naghahanda siyang magpaputok ng pangalawang palaso. Ang kanyang palaso ay napakabilis, kaya't magkakaroon siya ng sapat na oras upang patayin ang feudal na Panginoon bago pa siya makapagsalita. Ngunit bago pa siya makapagpaputok ng palaso, isang dagat ng dugo ang biglang lumitaw sa ibabaw ng feudal na Panginoon at agad siyang nilunod. Hindi lamang ang feudal na puong may kapal, kundi maging ang 12 ng mga angkan sa paligid niya ay hindi naligtas. Isang makapal na malevolent aura ang nagmumula sa biglang nabuong Blood Sea. Kabanata 5341. Bagamat ang Blood Sea ay naglalabas ng napakasamang aura, lubos din itong pinigilan. Dito pa lang, makikita na ang taong kumokontrol dito ay napakahusay. Sa buong Dawn Squad, ang tanging nagal-inang ng Blood Principles ay Blood Crow, kaya, siya lamang ang makapaghagis ng dagat ng dugo. Ito ang unang pagkakataon na nakipagtulungan ang lahat sa Blood Crow habang nakikipaglaban sa isang kalaban mula nang sumali siya sa Dawn. Kaya naman, nagulat na lang na nakapag-display siya ng ganoong Blood Sea. Kahit na ang diskarteng ito ay nagbigay ng aura na gumagapang sa balat, napakabisa nito. Hindi bababasa, ang feudal lord at ang 12 ng mga Black Ink Clansmen na nakulong sa Blood Sea ay hindi makagawa ng kahit isang tunog. Binaliwala ni Bai Yi ang lahat ng ito at sa halip ay nagpaputok ng ilang arrow, tinatanggal ang high-rank Black Ink Clansmen na hindi pa nagre-react. Nang kumilos siya, sumalakay din si Shen Ao at ang iba pa. Lahat sila ay sumugod patungo sa Black Ink Clan nang hindi gumagamit ng anumang secret technique o artifact para pumatay ng tahimik hanggat maaari. Sa loob ng Black Ink Nest, kumikislap ang figure ni Yang Kai nang agad siyang nakarating sa kaibuturan nito. Siya ay lubos na pamilyar sa panloob na istruktura ng Black Ink Nests kaya alam niya kung nasaan ang mga pangunahing posisyon nito. Matapos tumingin sa paligid at makitang walang laman ang core area, na walang nagbabantay, agad siyang nakahinga ng maluwag. Talagang nag-aalala siya na ang isang feudal lord ay magbabantay sa gitnang lugar na ito. Kung iyon ang kaso, ang feudal na Panginoon ay agad na nagpaalarma tungkol sa pag-atake ng kaaway. Buti na lang at mukhang nasa panig nila ang swerte ngayon. Matapos itong muling pag-isipan, hindi ito nakakagulat. Ang pangunahing gawain ng low-rank Black Ink Nests na nakalagay sa periphery ng Royal City ay ang bumuo ng Black Ink Strength at palawakin ang defense perimeter.
Ang mga feudal lords ng Black Ink Nests ay tiyak na abala sa Black Ink Pool. Kaya walang puntong nakatayo sa gitnang lugar. Pagkatapos ng lahat, ano ang gagawin nila sa loob ng Black Ink Nest space? Makipag-chat sa ibang mga feudal lords. Nang walang anumang pag-aalinlangan, nagpatuloy si Yang Kai ng mas malalim, dumiretso sa lokasyon ng Black Ink Pool. Sa wakas, nakita niya ang isang feudal lord at isang high-rank Black Ink clansman. Ang high-rank Black Ink clansman ay nakatayo sa harap ng kumukulong Black Ink Pool, may hawak na space ring at patuloy na nagbubuhos ng iba't ibang materyales dito para sa pagpino. Ang feudal lord ay ganap na nakaupo malapit sa Black Ink Pool, ang kanyang kamalayan ay tila nakaugnay sa Black Ink Nest. Ang human race ay gumawa ng maraming pananaliksik sa Black Ink Nest na kanilang nakuha. Higit pa rito, nakaistasyon si Yang Kai sa paligid ng mid-rank Black Ink Nest na nakuha ng Great Evolution Pass sa loob ng maraming taon, pinag-aaralan ang iba't ibang function at katangian nito. Dahil dito, masasabi ni Yang Kai na kinokontrol ng feudal lord na ito ang Black Ink Nest para makagawa ng Black Ink Strength sa isang sulyap lang. Sa pangkalahatan, kapag ang mga mapagkukunan ay itinapon sa Black Ink Pool, ang pinong enerhiya ay maaaring gamitin sa dalawang paraan para sa isang low-rank Black Ink Nest. Una, maaari itong magamit upang mag-breed ng mas maraming Black Ink clansmen, at pangalawa, maaari itong magamit upang makagawa ng Black Ink Strength. Kung walang naruroon upang kontrolin ang Black Ink Nest, gagawin lang nito ang parehong mga function. Ang kasalukuyang gawain ng low-rank Black Ink Nests ay palawakin ang defense line, kaya ang kailangan lang nilang gawin ay gumawa ng Black Ink Strength. Sa sandaling pumasok si Yang Kai, ang feudal lord ang biglang tumangala bago makapag-react ang high-rank Black Ink clansman. Sa susunod na sandali, pumasok sa kanyang paningin ang malungkot na ngiti ni Yang Kai. Ikaw, nagulat ang feudal lord, ngunit bago pa siya makatayo, ang high-rank Black Ink clansman sa tabi ng Black Ink Pool ay sumabog sa ambon ng dugo. Kaagad pagkatapos, isang kakaibang alon ng enerhiya ang dumaan sa feudal na Panginoon, na nagpalamig sa kanyang katawan at isipan sa lugar. Mga ad ng pub future. Sa isang iglap, isang sibat ang tumusok sa kanyang ulo, na naghiwa-hiwalay. Inalis ni Yang Kai ang Asher Dragon Spear at nakahinga ng maluwag. Nakontrol niya ang Black Ink Nest na ito. Maaaring ito ay tila simple, ngunit kahit sino pang 7th Order Master ay hinding-hindi makakamit ito. Upang gawin ang pag-atake na pumatay sa feudal lord, ginamit ni Yang Kai ang mga prinsipyo ng oras at mga prinsipyo sa kalawakan. Sa ilalim ng time principles, naging matamlay ang pag-iisip ng feudal lord. At sa ilalim ng space principles, ang kanyang katawan ay naging matigas, na naging dahilan upang hindi niya maiwasan ang nakamamatay na pag-atake ni Yang Kai. Matapos i-scan ang Black Ink Nest gamit ang kanyang Divine Sense at kumpirmahin na wala ng Black Ink clansmen sa loob, lumabas si Yang Kai nang walang pag-aalinlangan. Pagdating niya sa labas, nalaman niyang patay na ang lahat ng Black Ink clansmen sa labas, ang natitira na lang ay isang kumukulong Blood Sea. Habang itinoon ni Yang Kai ang kanyang tingin, isang bahagyang kunot ang lumitaw sa kanyang noo. Tulong! Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Blood Crow sa kanyang tainga nang humiwalay ang Blood Sea, na lumikha ng isang daanan. Agad na lumipad si Yang Kai sa daanan patungo sa Blood Sea. Hindi nagtagal, nakita niya ang isang feudal lord na napapalibutan ng Blood Sea. Sa sandaling ito, ang feudal lord ay mabilis na naghahadges ng mga secret techniques para atakehin ang nakapalibot na Blood Sea, ang kanyang katawan ay marahas na umaalon sa Black Ink Strength. Bagamat medyo malakas ang feudal lord na ito, madali siyang matatalo ng Blood Crow kung may sapat na oras. Sa kasamaang palad, hindi siya pinayagan ng kasalukuyang sitwasyon na i-drag ang mga bagay-bagay palabas kaya direkta siyang nagpadala ng transmission kay Yang Kai, humihingi ng tulong. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang Asher Dragon Spear at itinulak ito patungo sa feudal lord. Ang matalas na sibat ay bumasag sa mga hadlang ng kalawakan at diretsyong tumusok sa walang kamalay-malay na puong feudal. Isang fountain ng itim na dugo ang agad na bumulwak mula sa feudal na Panginoon habang inilabas ni Yang Kai ang kanyang sibat. Kaagad, ang Blood Crow ay sumabog sa isang baliw na tawa.
Agad na nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai habang mabilis siyang umatras. Katulad ng pag-alis niya mula sa Blood Sea, kakaiba itong nag-convert sa iisang lugar, at muling naging Blood Crow. Ang maraming Black Ink clansmen na dating nakalubog sa Blood Sea ay wala kahit saan. Si Blood Crow naman ay nasisiyahan sa kanyang mukha, nagpakawala pa ng isang malakas na dumighay. Isang kakaibang tingin ang lumitaw sa mukha ni Bai Yi at ng iba nang makita ito. Lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Yang Kai habang nagutos, linisin ang lahat at mabilis na pumasok sa loob. Kasabay nito, inabot ni Yang Kai at hinawakan ang Blood Crow sa leeg, hinayla siya papunta sa Black Ink Nest. Medyo malaki ang Black Ink Nest, kaya mabilis na nakahanap ng bakanteng espasyo si Yang Kai at pinalabas si Dawning Light. Pagkatapos, tumalon siya sa kubyerta, hinayla ang Blood Crow sa leeg. Sinubukan ni Blood Crow na makalabas ngunit hindi siya makawala sa pagkakahawak ni Yang Kai. Ang kanyang mukha ay agad na naging pangit habang siya ay sumigaw, "Bitiwan mo ako." Ano man ang mangyari, siya ay senior pa rin kay Yang Kai, kaya nalaman niyang kaiya-hiya ang paghila sa leeg ng isang junior. "Nililigawan mo si kamatayan." Sumigaw si Yang Kai, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, "Alam mo ba kung ano ang iyong ginagawa?" Isang mahinang ngiti ang ibinigay ni Blood Crow, "Ano sa tingin mo ang ginagawa ko?" Habang nagsasalita siya, sumugod din si Bai Yi at ang iba pa at sunod-sunod na pumunta sa deck, tahimik na nakatitig kay Blood Crow. Para bang naramdaman niya ang ugali ng lahat, bahagyang tumawa si Blood Crow, "Anong meron? Naiinis ka ba dahil lang sa kumain ako ng ilang Black Ink clansmen?" Itinama ni Shen Ao, kumunat ang kanyang noo, "Kuya Zo, hindi ganoon, pero..." Hindi na kailangang ipaliwanag, pinandilatan ni Yang Kai ang Blood Crow. "Alam kong nililinang mo ang Great Evolution Immortal Bloodlight Scripture at maaari mong pinuhin ang blood essence ng iba upang madagdagan ang iyong cultivation, ngunit ang Black Ink Clan. Ikaw ay nasa Black Ink Battlefield sa loob ng napakaraming taon, kaya hindi ko naisip na kailangan mong ipaliwanag ko ito sa iyo. Kung pinipino mo ang blood essence ng Black Ink Clan, kaya mo bang sikmurain ito?" Mga ad ng Pub Future. Walang pakialam na sumagot si Blood Crow, "Kung hindi ko ito may sikmura, ano kaya ang nakin ko sa mga nakaraang taon?" Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai, hindi ito ang unang pagkakataon. Bahagyang tumawa si Blood Crow habang ang isang hiwa ng Black Ink Strength ay lumundag sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang Black Ink Clan ay mayroong blood essence na maaaring pinuhin, ngunit iyon ay natural na puno ng Black Ink Strength. Ang pagdadalisay ng blood essence ay nangangahulugan din ng pagiging kontaminado ng Black Ink Strength. Sa larangan ng digmaan, ang pinakamaliit na pagkakamali ay haantong sa kakilakilabot na kahihinatnan, maaari siyang makorrupt ng Black Ink Strength at maging Black Ink Disciple. Walang pakialam na sinaway ni Blood Crow, "Huwag mo akong kausapin tungkol sa Grand Dao." Ang haring ito ay muling nabuhay para sa higit na lakas, kung hindi sana namatay ang haring ito noon. Ang Great Evolution Immoral Bloodlight Scripture ay isang kamangha-manghang lihim na sining, at hindi kasing simple ng iniisip mo. Hindi problema na pinuhin ang blood essence mula sa Black Ink Clan, at para sa Black Ink Strength, natural na may paraan para malutas ito ngayon. Ang pamamaraang tinutukoy niya ay walang iba kundi ang Purifying Light. Not to mention na nasa tabi niya si Yang Kai. Kung napansin ni Yang Kai na may mali, natural na madalisay niya ang Black Ink Strength sa kanyang katawan. Kahit na walang Yang Kai, ang naglilinis na ilaw na selyado sa loob ng Black Ink Purifying Battleships ay gagana ng maayos. Hindi ito ang unang pagkakataon na pinino ng Blood Crow ang blood essence ng Black Ink Clan, sa katunayan, napakaraming beses na niyang ginawa sa larangan ng digmaan. Sa bawat pagkakataon, makakahanap siya ng pagkakataon na gamitin ang Universe Transference Law para bumalik sa Purifying Black Ink Battleship. Tanong ni Yang Kai sa seryosong boses, "Sigurado ka bang walang problema?" Bagamat ang Purifying Light ay maaaring linisin at paalisan ang Black Ink Strength, ito ay epektibo lamang laban sa Black Ink Disciples na napinsala ng Black Ink Strength. Tulad ng para sa Blood Crow, aktibo niyang pinipino ito.
hindi matiyak ni Yang Kai kung mayroong anumang Black Ink strength na nakatago sa kanya. Walang problema, sa ngayon, dahan-daang umiling ang Blood Crow bilang tugon, kung may problema talaga, patayin mo na lang ako. Tinitigan siya ni Yang Kai ng malalim, hindi ako magpapakita ng anumang awa. Kung talagang umabot sa punto kung saan kahit ang purifying light ay hindi siya mailigtas, si Yang Kai ay walang magagawa kundi ang kitilin ang kanyang buhay. Ito ang landas na pinili ng Blood Crow, kaya hindi niya masisisi ang iba. Umikot si Blood Crow kay Yang Kai at tinungo ang cabin, na may suot na walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang debut release ng chapter na ito ay nangyari sa N0V3LB1N. Sa kasalukuyan, bukod sa Dawning Light, mayroon lamang 4 na Purifying Black Ink battleships na mayroong Purifying Light sa buong Great Evolution Army. Kung gusto ng Blood Crow na ligtas na pinuhin ang Blood Essence ng Black Ink Clan, kailangan niyang gawin ito sa isang kapaligiran na puno ng Purifying Light. Habang pinapanood siyang umalis, si Yang Kai ay lihim na napabuntong hininga. Kanina pa niya ito pinag-isipan. Ang Great Evolution Immortal Bloodlight Scripture na nililinang ng Blood Crow pagkatapos bumalik mula sa mga patay ay talagang isang kahangahangang secret art, ngunit ito ay parehong masama. Ang gumagamit ng diskarteng ito ay maaari lamang mapabuti ang kanilang lakas sa pamamagitan ng pag-asa sa kanilang sariling pamamaraan sa paglilinang. Na medyo mabagal at nakakapagod na proseso. O sa pamamagitan ng paglamon at pagpino sa blood essence ng iba, na sa ngayon ay ang pinakamahusay na opsyon para sa mga gumagamit ng banal na kasulatan ng dugo. Sa Black Ink Battlefield. Ito man ay ang Black Ink Clansmen o ang Black Ink Disciples. Parehong nagtataglay ng napakaraming Black Ink strength sa kanilang mga katawan, kaya ang pagpino sa kanilang blood essence ay isang delikadong proseso. Inakala ni Yang Kai na ang Blood Crow ay hindi magiging matapang, ngunit sa hitsura nito, minamaliit niya ang kanyang determinasyon na ituloy ang higit na lakas. Ngunit sino ang hindi naghangad ng higit na lakas sa kahabag-habag na panahon na ito? Ganoon din si Yang Kai, gayon din ang mga miyembro ng Dawn, at gayon din ang buong Great Evolution Army. Sa pamamagitan lamang ng higit na lakas ay maaaring magkaroon ng mas malaking papel ang isa sa labanan laban sa Black Ink Clan. Magkagayunman, ang paraan ng Blood Crow sa pagpapalakas ng kanyang lakas ay medyo naiiba sa iba. Ngayon na ito ay tapos na, hindi maaaring hilingin ni Yang Kai sa Blood Crow na iluwa ang Black Ink Clansmen, hindi ito gumana ng ganoon. Naayos mo na ba ang mga gamit sa labas? Tanong ni Yang Kai. Nagulat si Shen Ao na tumango, nalinas na ang lahat, ngunit sa ganitong paraan, magiging madali para sa atin na ilantad ang ating sarili. Dapat ay mayroong Black Ink Clansmen sa labas ng Black Ink Nest, na nagtatanggol dito. Noong ginamit ni Yang Kai ang Demon Eye of Annihilation para pagmasdan sila, nakita niya na ang bawat Black Ink Nest ay binabantayan ng Black Ink Clan. Ngayon, ang Black Ink Nest na ito ay ganap na hindi nadepensahan. Kung dadaan ang isang Black Ink Clan patrol, tiyak na maghay-hinala sila. Dapat ba tayong magsuot ng disguise? Tanong ni Shen Ao. Tumanggi si Yang Kai, umiling-iling, hindi na kailangan. Kung talagang darating ang Black Ink Clansmen para mag-imbestiga, walang kabuluhan ang paglalagay ng disguise. Higit pa rito, hindi namin kailangang panatilihin ang posisyon na ito ng matagal. Darating ang Great Evolution pa sa kalahating buwan, kaya kailangan lang nating maghintay hanggang doon. Hindi dapat maging problema ang magtagal ng kalahating buwan. Ang kailangan nilang gawin ngayon ay mabilis na tanggalin ang 2 pang malapit na Black Ink Nests. Nang mag-obserba si Yang Kai mula sa paligid ng linya ng depensa ng Black Ink Clan. Napansin niya na hanggat kaya niyang tanggalin ang 3 magkakalapit na Black Ink Nests na ito, lilito ang isang mapagsamantalang puwang. Hanggat ang Great Evolution Pass ay nagdidisguise ng kaunti at nakapasok sa gap na ito. Ganap nilang maiiwasan ang mga mata at tenga ng Black Ink Clan at makarating sa Royal City, na mahuli ang Black Ink Clan na walang bantay. Dahil naging maayos ang lahat nang maglunsad sila ng sorpresang pag-atake gamit ang barko ng Black Ink Clan.
Binalak ni Yang Kai na gamitin lang ang parehong paraan para makuha ang dalawa pang Black Ink Nests.